Hindi ka aswang. Hindi ka talaga aswang. Wala kang lahing aswang. Pero kumain ka pa rin ng tao. Kinain mo yung mga anak mo. Hindi ko pinatay ang anak ko. Ba't ko gagawin yon? Laman at dugo ko ang batang yon. Nagkasakit siya. Nagkasakit siya ng malubha. Nag-agaw buhay. Nakita nilang kailangan ko ng tulong nila, pero wala pa rin tumulong. Namatay yung bata. Namatay siya. Pero maski paglibing sa kanya, hindi nila ako tinulungan. Ayaw naman nila akong tulungan kaya Kinain mo na lang yung bangkay niya. At tingin mo walang mali sa ginawa mo? Na normal yun. Lampas 1 linggo bago ang Pasko, madalas ay punong-puno na ng nangangaroling na mga bata ang bawat sulok ng kalsada sa iba't ibang lugar. Ang ingay ng mga tambourine, Christmas carols, at batang namamasko ang isa sa diwa ng espesyal na okasyong halos buwan din natin kung i-celebrate. Ang pinaka-highlight ng holiday na ito ay yung pamamasko. Kakilala mo man o hindi, madalas pwedeng-pwede mong pamaskuhan at hingan ng aginaldo. Pero paano kung malasing ka at matapat sa bahay na ang nakatira pala ay hindi pangkaraniwang tao? Umulit ka pa kaya sa pamamasko? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa 1 linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Te, ano ba problema mo? Ha? Pinagsasasabi mo dyan? Di ka mapakali. Para kang sinisilaban sa puwet. O kaya yung siga sa kanto. Para kang naghahanap ng away. Sira... Sumbong kita kay Sister Cathy. Nagmumura ka ulit Bawal yan, diba? Kasalanan pag nagmumura. Tapos babae ka pa. Mas pangit pakinggan. Pag sa bibig ng lalaki ayos lang, pwede? Magandang pakinggan? Ganun ba? Malay ko. Sabi ni Sister Cathy yun Inuulit ko lang. Yun ang turo niya. Ibon ka talaga. Parot ka ni sister O di kaya voice recorder. Kung ano naririnig mo, sigit pinagkakalat mo. Hindi naman Sa totoo lang ako. Masyado lang akong honest. Honest mo mukha mo. Sa totoong buhay, wala kang mapapala sa pagiging honest, no? Hindi ka yayaman pag honest ka. Hindi mo pa ba nabalitaan na yung mga mabilis na umaangat sa buhay, yung mga taong maraming tinatapakang tao? Totoo? Oo naman. Di ba may social hierarchy? Oo nga pala, 10 ka lang. Di mo pa alam kung ano yung social hierarchy. Pero basta may ganun. Kung sino yung nasa tuktok ng hierarchy na yon na parang pyramid, ibig sabihin, siya yung pinakamakapangyarihan. Pero ang tanong hindi kung sino yung pinakamakapangyarihan, kundi paano siya nakaakyat sa tuktok. Tanong mo sa akin kung paano yung nagawa. Paano? Paano ka ba nakakaakyat pataas sa kwarto? Pataas sa double deck mo? Di ba kailangan may tungtungan ka? May tapakan? Kaya yung pananaw ko sa buhay ang tama. Para makaangat, dapat magaling kang tumapak sa ibang tao. Paulit-ulit akong napalingon nang maramdaman ko ang init ng titig na gawa ng kung sino. Pagbaling ko sa likod, para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko si Sister Cathy na nanlilisik ang matang nakatingin sa akin. Hindi niya na ako kailangang tawagin. Ako na mismo ang maingat at dahan-dahang lumapit sa kanya. Pagpasok sa kwarto, nilapag niya yung bilao at nilatagan niya yon ng rock salt. Sige na. Hindi naman nabago sa'yo to, hindi ba? Alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Gawin mo na. Kasalanan sa Diyos ang magmura pero magpaluhod ng musmo sa matigas at nanunugat na tipak ng asin, hindi. Sari, alam mo na hindi yung pagmumura mo ang dahilan kung ba't ka mapaparusahan. Sige na, huwag ka nang sumagot-sagot ng hindi na madagdagan ng kasalanan mo.
Pero sister, mali ito. Malakas ang kutob ko na hindi matutuwa si Lord pag pinilit mo akong gawin ng isang bagay na labag sa loob ko. Alam mo ba kung ano yung isang bagay na hindi kinakatuwa ni Lord? Magkaroon ng alagad na hindi pusong mamon? Hindi marunong umintindi at magpatawad? Mga batang pasaway. Sige na, Sari. Magkusa ka na. Huwag mong hintayin na malaman pa ni Mother ang kasalanan mo. Gusto mo ba na sa munggo ka na mapaluhod? Asin, munggo. Ano sunod po? Kamatis at sibuyas? Sabi ko nga po, lulod na ako. Sa daming beses na pinarusahan ako ng ganito, nagkaroon na ng kalyo ang tuhod ko. Hindi na ganun kasakit ang parusang to, di gaya nung una ko tong natikman na akala ko'y ikamamatay ko. Alam ni Sister Kathy na mamaniin ko lang ang pagluhod sa asin, kaya nung magkakalahating oras na at kita niya na hindi pa ako nagsisisi, pinadipanan niya ako. 5 minuto pa lang, talagang hirap na ako. Sister, hindi po ba parang sobra ng parusang to? Hindi na to makatao eh. Child abuse na to. Child abuse ka dyan. Sari, nakalimutan mo na ba kung ilang taon ka na at ilang araw ka na lang 18 ka na? Considered ka ng adult pag 18 ka na. Legal age na yun. Pwede na akong kasuhan pag gumawa ako ng krimen. Opo, narinig ko na po yan. Kabisado ko na nga sister eh. Sister, alam ko naman po na matigas ang ulo ko, tsaka medyo may pagkapasaway. Pero hindi naman ako yung may future na maging kriminal. Hindi po ako ganun kasama. Alam ko, pero hindi rin yun ang ibig kong sabihin. Hindi po? Di ano pala? Mas bibigat na po yung mga responsibilidad ko sa ampunan kasi adult na ako. Okay po, handa naman ako. Sari, tumingin ka nga sa paligid mo. Anong napapansin mo? Kama, mga double deck, unan at kumot. Diyos ko po, mahabagin, pasensya na po, Lord. Please, bigyan niyo pa ako ng konting pasensya. Amen. Hindi ba? Ano po bang ibig mong sabihin? Naalala mo ba kung anong nangyari kay Maricel nung mag-18 siya? Napaalis na po siya sa ampunan. Tinulungan siya ni na mother na makahanap ng trabaho at bagong bahay tapos... Ganun din po ba ako, sister? Pag 18 ko, tutulungan niyo rin po ako na magkaroon ng trabaho, tas magkakaroon ako ng sarili kong bahay? Ayos! Pag may trabaho na ako, mabibili ko na lahat ng laruang gusto ni Rai Rai. Pag nalaman niya to, matutuwa yun. At ang bills, paano yon? Sino magbabayad nun? Paano mo mababayaran ang kailangan mong bayaran kung ang sahod mo kay Rai Rai mo lang gagastusin? Hindi po yun parang dito? Na sagot niyo lahat? Sari, hindi. Sa oras na umalis ka ng ampunan, sa unang buwan ka lang namin naalalayan. Pagkatapos nun, ikaw na. Sagot mo ng sarili mo't sinasabi ko sa'yo, hindi madali ang buhay. Kahit asin, mahal na. Mahal pala ang asin ba't po natin sinasayang? Mahal pala asin di wag niyo na po akong paluhurin dito. Sige po, para hindi na po tayo masayangan ng asin. Hindi na ako magpapasaway. Hindi na ako gagawa ng bagay na ikakagalit nyo. Promise. Sobrang promise. Promise ko po yan sa inyo. Ay, teka po. Paglabas ko ng ampunan, ako na rin po bang bahala kay Rai Rai? Sa baon niya? Sa mga gastos sa project? Sa school? Bumuntong hininga si Sister Kathy. Tiningnan niya ako na parabang hindi ko naiintindihan ang nangyayari at tama siya. Medyo hindi ko nga nauunawaan kung ano ba yung nangyayari. Tumayo siya sa higaan ko. Hinawakan niya ang kamay ko at dahan-dahan na akong hinila patayo. Kung madaldal ako, mas madaldal si Sister Kathy na parang nanay na namin ni Rai. Pag ganun siya, ibig sabihin kailangan ko ng kabahan. Ayokong mag-overthink, kaya dinaan ko na lang sa pagtawa ang bigat ng paligid, sabay tapik sa balikat niya. Sister, huwag ka mag-alala. Pag kaming dalawa na lang ni Rai Rai, mas magmamature na ako. Mapipilitan akong magmature kasi ako na yung guardian ng kapatid ko, diba? Diba, sister? Sari, hindi. Hindi? Paano hindi? Hindi ako? Ikaw pa rin? O di kaya si Mother Superior? Pag alis mo rito, hindi mo pwedeng isama si Rai Rai. Hindi mo siya maisasama.
Anong hindi? Bakit hindi? Kapatid ko po si Rayray. Ako pong pamilya niya, nag-iisa niyang pamilya. Sabay kaming pumasok dito, kaya dapat sabay din kami lalabas. Hindi yun ganun kadali, Sari. Hindi yun ganun kasimple. Unless may patunay ka na kayang-kaya mong ibigay kay Rayray ang magandang buhay, hindi mo siya makukuha. Sister, ayoko. Hindi ko iiwan ang kapatid ko dito. Kung hindi ko siya masasama pag alis ko, edi hindi na muna ako aalis. Sister, please, tulungan niyo ako. Ayoko mahiwalay sa kapatid ko eh. Magtatrabaho ako na mabuti, pero baka naman pwedeng dito pa rin ako uuwi para magkasama pa rin kami ni Rayray. Kahit ilang buwan lang po. Hanggang makaipon lang ako. Pag may sapat na akong ipon na alis na kami, ako nang bahala sa kanya. Yung ibang bata na po ang asikasuhin niyo. Hindi ko alam. Hindi yun ganun kadali eh. Alam mo naman na si Mother ang nagdedesisyon ng mga bagay-bagay dito sa ampunan. Oo nga, opo nga, alam ko po. Kaya nga nakikiusap po ako, natulungan niyo ako makiusap kay Mother eh. Sister Kathy, please, ayoko magkahiwalay kami magkapatid. Nangako ako kay Lola bago siya mamatay na hindi kami maghihiwalay ni Ray eh. Kailangan to pa rin ko yun. Gusto mo bang multahin ako ni Lola pag hindi ko yun nagawa? Oo na. Susubukan kong pakiusapan si Mother pero Sari, wala akong may papangako sa'yo ha. Pag hindi natin siya napapayag, huwag kang magalit sa akin. Huwag sasama ang loob mo. Mula nung araw na yon, araw-araw kong pinakiusapan si Mother. Hindi ko alam kung narindi na ba siya sa pakiusap ko o napansin niya ang pagbabago ko kaya sa huli ay pumayag siya. 1 taon. 1 taon ang binigay niya sa akin para patunayan na kaya kong akuin ang pagpapalaki kay Rayray at desidido ako na magawa yon. 1 araw matapos ang 18th birthday ko, nag-apply na ako ng trabaho. Sa isang fast food chain ako natanggap. 6 na oras sa isang araw ang duty ko. Pag may umabsent, nai-extend ako ng 1 o 2 oras. Nung una ay asang-asa ako na kaya sustentuhan ng trabaho ko ang magiging buhay naming magkapatid sa labas ng ampunan. Pero nung makuha ko ang una kong sahod, sinampal ako ng realidad. Kulang na kulang ang kita ko. Sa akin palang kulang na yon, lalo na kung 2 kami ni Rayray. Imbis na sabihin kina Sister Kathy ang totoo, humanap pa ako ng pangalawang trabaho at natanggap din naman ako sa bowling center kalaunan. Ate Sari! Naks, hinihintay mo ako? Talaga? Bakit? Alam mo na sahod ko, no? Tas may pasalubong ako sa inyo? Hindi Lagi kitang hinihintay na makauwi ka. Kami ni Rayray. Talaga? Kung hinihintay niyo ako, ba't hindi ko kayo naabutan dito? Maski anino niyo hindi ko nakikita. Late ka nang umuwi dahil sa trabaho mo eh. May curfew, diba? Tsaka oras ang tulog. Ngayon, naabutan kita kasi maaga ka umuwi. Himala nga eh. Oo nga, maaga pa nga. Di pa oras ng tulog eh. Kaya nasan si Rayray? Naliligo ba? O hindi pa tapos kumain? Wala pa, di pa siya umuwi. Natigilan ako sa narinig. Kinuha ni Enteng yung box ng donut. Kakagatin niya na sana yung donut na nakuha niya pero bigla kong hinablot ang braso niya. Hindi pa umuwi? Paano hindi pa umuwi? Nasaan ba si Rayray? Sino kasama niya? Nagpasama ba sa kanya si Sister Kathy? Saan? Anong ginawa? Anong oras ba dapat ang uwi? Wag naman sana pero di kaya sila na aksidente? Punta na ba ako sa mga pulis? Bumunta na kaya ako sa pulis? Patakbo na sana ako sa gate nang makita ko si Sister Kathy. Lalo akong naguluhan. Natauhan lang ako at bumalik sa dati nung kumaway-kaway na si Sister sa tapat ng mukha ko. Okay ka lang ba? Naririnig mo ba ako? Sister, hindi pa rin nakakauwi si Rayray? Saan ba siya nagpunta? Sino kasama niya? Si Mother. Hindi ko rin alam kung saan sila pumunta eh. Basta umalis sila kanina nung mag-asawang sponsor. Kasama si Rayray? Bakit? Gusto bang ampunin ng sponsor na yun si Rayray? Pero sister, di ba may usapan na po tayo? May arrangement na tayo ni na Mother eh, na may 1 taon ako, na hindi ipapaampun si Rayray?
Oo nga, hindi nga. Sino bang nagsabing ipaaampon ng kapatid mo? Wala naman ah. Ba't siya nilabas ni na mother? Kasama ng sponsor. Sister, alam ko na yan eh. Ilang taon na rin ako sa ampunan. Pag ganyan, may interes yung mag-asawa na ampunin yung isang bata. Sister, akala ko ba? Nangako kayo, di ba? Ano po? Hindi na kayo tumutupad sa pangako nyo? Sari, kumalma ka nga. Kumalma ka muna. Hindi naman natin sigurado eh. Baka naman natuwa lang kay Rayray yung mag-asawang sponsor kaya siya nilabas. Hayaan mo, pagdating nila itatanong ko kay mother. Oh, ayan na pala sila eh. Ray! Ray! Ate, tingnan mo. Ang bait din na sir, tsaka ni ma'am. Pinag-shopping nila ako ng mga laruan tsaka damit. Gusto mo makita? Mamaya na. May pasalubong akong donut. Na kay Enteng, kuha ka ron, tas bigyan nyo rin yung iba pang bata. Talaga, te? Sumahod ka na ba? Oo, mabibili ko na yung gusto mong ipabili. Ano nga yun? Yung dollhouse ba yun? Ay, te, wag na. Nabili na sa akin ni na sir at ma'am yung dollhouse na gusto ko. Pamasko daw nila sa akin eh. Kahit na sa susunod na linggo pa talaga yung Pasko. Ang dami nga nung pinili nila para sa akin eh. Sa sobrang dami, magtatampo na si Jesus. Mukhang ako yung may birthday. Sige na, pasok ka na. Kain ka na ng donut. Baka maubusan ka ni Enteng eh. Alam mo naman na paborito niya yun, diba? Opo, pero hindi naman matakaw si Enteng. Mukha lang. Sure ako na kahit ganun yun, tinabihan naman niya ako. Basta, pumasok ka na. Sabi ko nga papasok na ako eh. Na-traffic ka ba ulit, ate? Parang ang init ng ulo mo. Binubugnot ka na naman. Pasok na. Sir, ma'am, babay po. Sa susunod po ulit ah. Maraming thank you po ulit. Nagustuhan ko po lahat. Sobrang saya ko po. Sa liit pero kapal ng sobrang inabot ng mag-asawang sponsor kay mother, hindi ko na kailangang makita yon para malaman na pera ang laman nun. Magandang gabi po, mother. Magandang gabi rin sa'yo, Sari. Kararating mo lang din ba galing sa trabaho? Opo. O siya, magpahinga ka na. Matulog ka na at bukas may trabaho ka na naman. O day off mo. Day off ko po. Ipahinga mo na lang ang araw na yun bukas. Huwag mo nang ipasyal si Rayray. Yun nga po, gusto ko pong pag-usapan natin si Rayray. Ano pong ibig sabihin nun? Ba't po nilabas si Rayray nung mag-asawa? Ba't po siya binila ng mga gamit? Di ba po, mother, di ba may usapan na off-limit si Rayray? Na kahit may gustong umampon sa kanya, hindi po siya ipapaampon? Huwag dito. Bakit wag? Saan po pala tayo dapat mag-usap? Ayoko, mother, dito na lang. Dito niyo linawin kung bakit. Sari! Nang mapatingin ang mga batang nagkalat at naglalaro pa, ay agad na kinalma ni mother ang sarili niya. Hinaplos-haplos ni Sister Cathy ang likod ko. Paglakad ni mother papunta sa opisina niya, giniya na rin ako ni sister papunta ron. Sari, kalma ka lang ha, kalma. Huwag mong hayaan na yung init ng ulo mong manguna. Tandaan mo, mas nakatatanda pa rin sa'yo si mother at si mother yon. Sasama ka ba sa loob? Sumama ka sister, samahan mo ko. Tulungan mo ako ma-enlighten si mother na maalala niya yung agreement natin. Oo, sige. Pero pag pinalabas ako ni mother, wala akong magagawa kundi iwan kayong dalawa. Pagpasok, sumalubong sa amin si mother na tuwid na nakaupo sa swivel chair niya. Nag-angat siya ng tingin. Bumuntong hininga siya at bumuntong hininga ulit. Mother naman eh. Nakakatakot naman yung paganyan-ganyan nyo. Parang bad news yung dala nyo sa akin. Sari, makinig ka. Makinig ka ng mabuti sa sasabihin ko. Alam kong hindi ka sasang-ayon, pero sana'y intindihin mo ako. Di tama nga ako. Sari, maupo ka. Makikinig ka muna, hindi ba? Sister, ano pang kailangan kong pakinggan eh? Alam ko na nga yung sasabihin niya. Ipapaumpon niya si Ray dun sa mayamang mag-asawa. Sa bibig mo rin naman galing. Mayaman yung mag-asawa.
kaya nilang bigyan ng magandang buhay ang kapatid mo. Sari, naniniwala naman ako sa'yo. Nakita ko yung improvement mo. Napatunayan mo na ang kailangan mong patunayan. Pero iha, pag si Rai sa mag-asawa na punta, magaan ang magiging buhay niya. Para siyang senyorita. Ayaw mo ba nun? Para sa kapatid mo? Gusto po. Ba't ko naman ipagkakait sa kanya yung magandang buhay, di ba? Pero mother, pag pinaampon niyo siya dun sa mag-asawang yun, magkakahiwalay kami. Mapapako yung pangako ko kay Lola. Talaga bang mas mahalaga ang pangako na yan sa lola niyo kesa sa magandang buhay? Ha, Sari? Paano po kaya kung makipag-deal tayo dun sa mag-asawa? Sari, 18 ka na. Matanda na. Wala nang aampon sa ulilang 18 taong gulang na. Hindi po para maging anak nila. Maging yaya ni Rai pag nasa kanila niya yung kapatid ko. Maging katulong. Kahit katulong na all around. Kahit maliit yung sahod, basta kasama ko pa rin ang kapatid ko. Mother, sige na po. Pakiusapan niyo po sila, baka mapapayag niyo. Kung pwede lang, di sana ginawa ko na. Kaso ano, masailan po sila sa katulong? Pag-iigihan ko po, mother. Kahit wala ng sahod, ayos sa akin. Kahit napakainin lang nila ako, basta... Pag-ampon nila kay Rai, pag naayos na nila ang lahat ng dokumentong kailangan nilang ayusin, lilipad na sila pa Amerika. Sari, pumayag ka na. Pag pumayag ka, i-sponsor ka nila. Makakapag-aral ka ng kolehiyo. Pag nag-college ka, magkakaroon ka ng mas magandang trabaho. Hindi ko po pinagbibili si Rai. Hindi ko siya binibenta. Sino bang nagsabing binebenta mo siya? Sari, pag-isipan mo, pag pumayag ka, mas mataas ang tsansa na pareho kayong maging successful ni Rai. Pag ayos na ang lahat sa future, pwede pa rin naman kayong magkita Pamilya pa rin kayo. Kaya nga po, pamilya nga kami. At ang pamilya, hindi nag-iiwanan. Mother, ayoko. Ayoko po na isipin ni Rai na pinagpalit ko siya sa pera. Hindi ko po isusuko ang pagiging magkapatid namin. Sari! Naku, ang batang yun talaga, ang tigas-tigas ng ulo. Ako na po. Ako pong bahala. Susubukan ko pong kausapin at kumbinsihin si Sari, Mother. Mabait naman yun Minsan kailangan lang dikdikin, pero nakakaintindi naman po talaga ang batang yun. Good luck kung maipaintindi mo sa kanyang punto ko. Nagulat si Sister Kathy nang paglabas niya sa opisina ni Mother Superior ay nanlilisik ang matang nakaabang ako sa kanya. Ilang segundo rin siyang paulit-ulit na nag-breathing exercise bago siya nagmulat. Gusto mo ba akong magkasakit sa puso, ha? Kahit kailan ang hilig-hilig mong manggulat. Magkalinawan nga po tayo, sister. Kanino ka ba talaga kakampi? Sino ba talagang pinapanigan mo? Ako o si Mother? Narinig kita Narinig ko yung sinabi mo na susubukan mo kong kumbinsihin na ipaampon ng kapatid ko. Ang tanda-tanda niyo na ni Mother. Dapat kayo yung mas nakakaintindi pero bakit parang ang hirap-hirap niyong intindihin yung sinasabi kong ayoko nga. Na hindi naman pusa si Rai para ipamigay. May pamilya siya. Ako, kaya ko siyang alagaan. Aalagaan ko siya. Kaya nga po ako nagsusumikap, diba? Pero Sari, alam mo naman na nung pumasok kayo rito matapos kayong ma-rescue sa kalsada, si Mother nang may karapatang magdesisyon kung anong mangyayari sa'yo at kay Rai, di ba? Mas gugustuhin ko pang bumalik na lang kami magkapatid sa kalsada kaysa magkahiwalay kami. Pag nalaman to ni Rai, sigurado ako mas pipiliin niya rin yun. Sari, saglit. Teka, hindi pa tayo tapos mag-usap. Huwag mo akong talikuran. Hindi ko sigurado kung tulog na ba si Rai. Kahit gusto ko siyang kausapin para ipaalam ang mangyayari, pinili kong sa kwarto ko na muna magpunta para magpahangin at makapag-isip-isip. Pagbukas ng pinto ay tumalon si Rai sa kama para salubungin ako. Anong ginagawa mo rito? Malapit ng oras ng pagtulog Di ba dapat nasa kwarto ka na? Meron pang 20 minutes naman bago yun Gusto ko kasi na ipakita sa'yo yung bago kong mga gamit. Ate, saan ka ba galing? Kanina pa kita
Inihintay eh. Teka, huwag mong sabihin na may kasalanan ka na naman. Tapos, na mother's office ka? Na mother's office ako, pero hindi ako yung may kasalanan. Sila, si mother ang na mother's office. Huh? Pwede ba yun? Ano bang nangyari? Paano nangyari yun? Hindi, wag na. Yung mga bagong gamit mo na lang pag-usapan natin. Ano-ano ba yan? Parang ang dami ah. Inubos mo yata ng pabili yung buong mall. Hoy ate, hindi ah. Hindi naman ako abuso eh. Coloring pencil lang talaga yung tinuro ko kina sir at ma'am. Tapos ewan, kung ano-ano na yung binili nila para sa akin. Mga dress, magagandang sandals, tsaka sapatos. May bagong bag din ako, tsaka mga laruan. Kung alam mo lang, ang saya pala na lahat ng tinitingnan mo, binibili para sa'yo. Gusto mo ng ganon? Ng mayamang pamilya? Mayamang magulang? Yung lahat ng gusto mo, walang kahirap-hirap nilang mabibili? Opo, gusto ko ng ganun. Kahit sinong bata naman na nandito sa ampunan, gusto ng ganong pamilya, di ba po? Ray, paano pag sinabi ni na mama at sir na gusto ko nilang ampunin, magpapaampun ka? Sasama ka sa kanila? Opo naman. Bakit ate? Yun ba yung pinag-usapan nyo ni na mother tsaka ni sister Cathy kanina? Gusto raw akong ampunin ni na ma'am tsaka ni sir? Ay ate, alam mo ba, nung pauwi na kami galing sa mall, may nadaanan kami, magandang school, maganda yung uniform, tapos yung mga bag ng mga bata pumapasok doon, ang gaganda rin ate. Gusto ko din ng ganun, pero hanggang gusto lang. Parang mahal yung ganun eh. Sige. Sige? Magkakaganon ako ate? Talaga? Talagang? Walang halong joke? Mapakla ang ngiti sa labing tumango ako sa kanya. Pagkatapos niyang ipakita sa akin ang mga gamit niya, nag-good night na siya at pumunta sa kwarto niya. Kung tama ang pagkakaalala ko, ay magdamag akong umiyak noong gabing yon. Kinaumagahan, agad kong hinanap si Sister Cathy. Nagpasama ako sa opisina ni Mother Superior. Good morning, Sari. Huwag muna. 5:00 lang. Pwede bang pasikatin mo muna yung araw bago mo ko konsumihin? Hindi po. Hindi? Payag na po ako. Payag sa ano, Sister Cathy? Alam mo ba kung anong sinasabi ng batang ito? Payag na po ako na ampunin ng mayamang mag-asawa si Rai. Talaga? Hindi mo ba ako pinagtitripan lang? Ang aga-aga pa para sa ganitong klase ng biro, ha? Tama po kayo. Kaya kong buhayin si Rai pero hindi ko mabibigay sa kanya yung magandang buhay na deserve niya. Matalino pong kapatid ko eh. Marami siyang interes. Mataas pong pangarap niya. Kung sa pamilya ng mayamang mag-asawa siya mapupunta, siguradong matutupad niya lahat ng pangarap na meron siya. Natameme ako at natigil sa pagsasalita matapos akong iyakapin ni Mother. Paulit-ulit at may pangaalo niyang hinaplos ang likod ko sabay yakap sa akin ulit. Matagal ko nang kakilalang mag-asawang yon, Sari. Totoong mabubuti silang tao. Hindi nila pababayaan si Rai. Hindi mo pagsisisihan na nagparaya ka. Pero pwede po ba isang kondisyon? Oo naman. Sasabihin ko sa kanila yung tungkol sa pag-aaral mo sa kolehiyo. Hindi po yun. Ako na pong bahala sa sarili ko. Ako pong magpapaaral sa sarili ko. Yung kondisyon ko po sana, gusto ko po sila makausap bago magsimula yung proseso ng pag-ampon nila kay Rai. Oo naman. Pwedeng-pwede. Sasabihin ko sa kanila. Sa dami ng pera nung mag-asawang aampon kay Rai, alam kong saglit lang ang aabutin bago nila tuluyang makuha ang kapatid ko. Ramdam kong bilang na ang araw naming magkapatid kaya ginusto kong mag-leave sa trabaho. Nung hindi ako pinayagan, napilitan akong mag-awol. Ha? Nandito ka na naman? Hindi ka pumasok sa trabaho, te? Huwag mong sabihin day off mo na naman. 3 araw mo ng day off eh. Di ba 2? O kaya 1 araw lang yung day off mo? Ayaw mo na magtrabaho no?
O di kaya natanggal ka sa trabaho? Hindi naka-leave ako. Sa susunod na linggo pa ulit ang pasok ko. Bakit ka nag-leave ng 1 linggo? Kasi po gusto kitang makasama. Si ate talaga. Kung magsalita ka parang hindi na tayo magkikita ulit. Lilipat lang tayo galing sa ampunan papunta dun sa bahay ni na Sir at Ma'am. Pero magkasama pa rin naman tayo eh. Ay, gusto mo ba? I-request ko na sa iisang kwarto lang tayo. Sabi nila, pwede ko daw i-request yung kahit na anong gusto ko. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Para kang nakakita ng alien. Ray, anong pagkakaintindi mo sa nangyayari? Akala mo ba pag inampon ka ni na Sir at Ma'am, kasama rin ako? Akala? Anong akala? Hindi akala yun Kasama ka naman talaga, di ba? Bakit ate? Hindi ba? Di ba? Package tayo? Sabi mo dati? Promise mo dati? Na magpapaampon ka lang? Pag-aamponin din ako? Tas magpapaampon lang ako sa pamilyang aamponin din ikaw? Hindi na ngayon. Hindi na tayo pwedeng package na adopt one, get one. Malaki na ako 18 na. Wala na may gustong umampon sa akin. Hindi ako aamponin ni na Mama at Sir mo. Eh di ayaw ko na rin. Saan ka pupunta? Sasabihin ko kay Mother at Sister Cathy na ayaw ko maging papa at mama sina Mama at Sir. Dito na lang din ako sa ampunan kasi hindi ka pala kasali. Ray, makinig ka sa akin. Hindi pwedeng hindi ito ituloy. Tsaka pangarap mo to, di ba? Gusto mo na magkaroon ng mayamang pamilya. Ate, hindi mo ba naiintindihan yung pangarap ko? Hindi basta mayamang pamilya yung gusto ko. Mayamang pamilya, nakasama ka at kapatid ka pa rin. Yun ang gusto ko. Yung tayong dalawa yung magiging anak, hindi yung ako lang. Kung ako lang yung gusto nila, ayoko na lang. Ate, sabihin mo kay na Sister Cathy na ayoko na. Mas gusto kong dito na lang sa ampunan kasama ka. Sinubukan kong pigilan si Ray pero dali-dali siyang kumawala sa akin. Nung maabutan ko siya ay nasa opisina na siya ni Mother Superior. May sinasabi pero walang makaintindi ng kahit na anong salitang lumalabas sa bibig niya. Mas nangingibabaw kasi ang pagpiyok at pagkabasag ng boses niya gawa ng labis na pag-iyak. Sari, anong ibig sabihin nito? Ano yung sinasabi ni Ray pagpasok dito na ayaw niya nang magpaampon, na mas gusto niyang dito na lang sa ampunan kasama ka? Anong ginawa mo? Anong sinabi mo sa bata? Akala ko ba nagkalinawan na tayo, ha? Opo nga, pumayag naman na talaga ako na ipaampon ng kapatid ko pero Mother, may misunderstanding pala. Akala ni Ray kasama ako sa aamponin kaya siya pumayag. Ngayong alam niya na hindi. Ayaw niya nang tumuloy. Mother, baka naman pwede mo kaming tulungan. Ikaw na pong kumausap dun sa mag-asawa, sabihin niyo. Hindi pwede. Ang laki ng donasyong tinanggap namin galing sa kanila. Paano pag bigla nilang binawi yon pag sinabi kong ayaw nang magpaampon ni Ray? Sari, nasa kalahati na ang nabawa sa pera na yon. Patapos na pati yung proseso. Ang totoo nga niyan gusto na nilang makuha si Ray ngayong araw. Ngayong araw? Mother, bakit parang wala naman kayo nabanggit sa akin na aamponin ng kapatid ko ngayong araw? Tsaka bakit ang bilis? Alam ko po na kaya nilang ma-expedite kung anumang legal procedure, pero parang ang bilis-bilis pa rin. Sari, nakausap mo na yung mag-asawa, hindi ba? Mabait sila, hindi ba? Kahit na misunderstanding kung misunderstanding ang nangyari, hindi ka pa rin pwedeng umatras. Pag hindi natin binigay si Ray, baka makasuhan tayo. Kaso? At ano naman po ikakaso nila sa atin? Mahalay, pero mayaman nga sila, hindi ba? At yung ganong klaseng tao, parating nagagawa ng paraan para makuha nilang gusto nila. Mother? Sister Cathy, pwede pa. Huwag mo nang kampihan si Sari. Huwag mo nang dagdagan pang sakit ng ulo ko.
Hindi po yun. Sina Mr. at Mrs. Fuentes nandyan na po. Kararating lang. Gusto na raw po nilang sunduin si Rayray. Kukunin na raw po nila si Rayray. Kasama din nila yung abogado nila. Sari, saan ka pupunta? Sari, saglit. Sister, sundan mo. Sundan mo ang batang yun at baka mamaya kung ano pang gawin, takbuhin mo. Po, akala ko po ba mahigpit mong bilin sa akin dati na yung mga madre hindi dapat tumatakbo? May emergency na nga, hindi ka pa rin tatakbo. Agad kong sinundan si Sister Kathy. Pero hindi niya ako napigilan na lapitan sina Mr. at Mrs. Fuentes. Lumuhod ako kina Mrs. Fuentes. Sinabi ko ang nangyari at nakiusap ako na kung pwede ay huwag nila kaming paghiwalayin na magkapatid. Imbis na pag-intindi ay disgusto ang pinakita ng mukha at mga mata nila. Sari, tulog ka pa? May masakit ba sa'yo? Masama ang pakiramdam mo? Akin na nga, patingin nga dali. Titingnan ko kung nilalagnat ka ba. Oh, wala naman. Okay ka naman. Normal ang init ng katawan mo. Alam ko na. Ulo? Yun bang masakit sa'yo? Teka, ikukuha kita ng gamot na pang migraine. Miss na miss ko na pong kapatid ko, sister. Hindi ba natin sila pwedeng pakiusapan? Kahit dalhin na lang nila si Rayray dito para bumisita. O di kaya ako na lang yung papuntahin nila sa kanila. Kahit yun na lang po. Iha, maski yun hindi nila kayang ibigay, hindi pa rin nila ako mapagbibigyan. Gusto naman. Siyempre naiintindihan naman ni na Mrs. Fuentes na namimiss nyo ni Rayray ang isa't isa. Payag naman talaga sila na dalaw-dalawin mo si Rayray sa alabang. Pero ano raw Ano raw? May kondisyon? Ano pong kondisyon? Gusto sana nila na masanay muna si Rayray sa presensya nila. Pag hindi na nagwawala at nagkukulong si Rayray, pagtanggap niya na sila ng bago niyang pamilya, papupuntahin ka rin nila doon. Paano kung mas mauna pang maayos yung mga dokumentong kailangan para mailipad nila si Rayray pa ibang bansa kaysa masanay yung kapatid ko na sila ng pamilya? Hindi ko na talaga makikita si Rayray noon. Ikaw naman, ang nega-nega mo na namang mag-isip. Baka naman hindi... Tesari! Enteng naman. Ba't bigla-bigla ka nalang pumapasok? Nakalimutan mo na ba yung turo ko sa'yo na kailangan mo munang kumatok bago ka pumasok sa kwarto ng may kwarto? Sister, hindi ko naman po nakalimutan. Golden rule yan Kaso po, nagmamadali ako. Bakit? May nangyari ba? Tesari, si Rayray nasa phone. Hinahanap ka niya. Kung sanang makausap, bilisan mo raw. Ano? Enteng naman, dapat kanina mo pa sinabi. Mamaya wala na yun Pagdating ko sa sulok ng ampunan kung nasan yung telepono ay sobra na akong hinahapo gawa ng mabilis at biglaan kong pagtakbo. Sabik na sabik kong tinawag ang pangalan ni Rayray sa kabilang linya. Isang salita lang ang sinabi niya. Ate. Mahina ang pagkakasabi niya noon at parang takot na takot siya tapos nawala na. Binaba o pinababa na sa kanya yung tawag. Oh, tapos na? Nagkausap na kayong magkapatid? Anong sabi ni Rayray? Ba't ang bilis naman? Ay, bibisita siya? Bibisita sila rito? Surprise dapat yan, pero di makapagtiis yung kapatid mo, ano? Sister. Bakit? Ano ba naman yung tono mo, Sari? Kinakabahan ako. Ano? May nangyari ba sa kapatid mo? Kay Rayray? Ano raw? Kailangan ko pong makita si Rayray. Sister, tulungan mo kong puntahan si Ray. Alam mo ba yung address ni na Mrs. Fuentes? Hindi ko alam, pero si Mother, sure ako na may record siya ng address ni na Mrs. Fuentes. Bakit ba? Ano ba kasing nangyayari? Si Ray kasi, parang takot na takot siya. Halata sa boses niya. Parang kailangan niya ng tulong ko, sister. Sister, puntahan natin siya. I-check lang natin siya. Baka kasi mamaya ano, Sari? Baka mamaya, sinasaktan ng mag-asawa ang kapatid mo? Minamaltrato? Imposible yan. Mahal na mahal nila ang kapatid mo. Nakita mo naman yun, hindi ba?
Tsaka, bakit naman nila gagawa ng masama si Rayray? Ang tagal-tagal na nilang pangarap na magkaroon ng sariling anak. Pero Mother, Isa ka pa, Sister Cathy. Malaman ko lang na kinukonsinti mong kalokohan ng batang ito, pati ikaw malilintikan sa akin, ha? sige po. Hindi ko napipilitin si Sister Cathy na samahan ako kina Mrs. Fuentes, pero baka pwedeng tawagan na lang natin sila para makausap ko si Ray. Bigla na lang kasi niyang binaba yung tawag eh. Para matigil na ako at mawala ang pagdududa ko ay pinagbigyan ako ni Mother Superior. Tinawagan niya sina Mrs. Fuentes. Si Mrs. Fuentes ang naunang sumagot. Saglit siyang nakipagkamustahan kay Mother bago niya binigay yung telepono kay Rayray. Saglit ko lang nakausap ang kapatid ko. Wala pang 5 minuto at may hinahabol daw siyang piano lesson na magsisimula na. Imbis mabunutan ng tinik sa dibdib, lalo lang tumibay ang haka-haka ko na may kung anong nangyayari ron at kailangan ako ng kapatid ko. Sa takot na baka mahuli ako at hindi agad matulungan si Rayray sakaling kailangan niya nga talaga ng tulong ko ay pinasok ko ang opisina ni Mother nung gabing yon. Pagkakita ko sa folder na may pangalan ni na Mrs. Fuentes, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Diyos ko naman, Enteng, bultik na ako atakin sa puso eh. Ano ba naman yan? Ba't ka ba nagugulat ha? Tsaka anong ginagawa mo rito? Ate, alam mo, dapat yata ako magtanong yan. Ano ginagawa mo rito? Hala, ano yan? Ninanakawan mo ba si Mother? Hoy, ninanakawan? Anong ninanakawan? Hindi no, hindi naman ako ganun eh. Ano yung hawak mo? Tsaka, ba't ka nga nandito? Hinahanap ko yung address ni na Mrs. Fuentes. Bakit? Anong gagawin mo sa address nila? Ano sa tingin mong gagawin ko sa address nila? Ay, te, pilosopo ka ba? Gusto mo hilahin ko to? Maingay tong fire alarm. Lagot ka, mahuli ka. Alam mo ikaw, may kasamaan din talaga ugali mo eh. May nakapagsabi na ba niyan sa'yo, ha? Hinahanap ko yung address ni na Mrs. Fuentes kasi gusto kong makita si Rayray. Gusto kong magmanman. Gusto kong malaman kung talaga bang ayos lang ang lahat dun. Kasi parang hindi eh. Paano kung hindi? Paano kung tama ka? Tapos si Rayray, hindi pala siya prinsesa doon. Para pala siyang Cinderella. Inaapi. Kukunin ko siya. Babawiin ko yung kapatid ko at itatakas ko. Pag nakuha ko na si Rayray, magpapakalayo-layo na kami. Bahala na kung saan kami mapunta magkapatid. Basta di na kami babalik dito. Te, paano ako? Di ba kampi tayo? Ako, ikaw, tsaka si Ray? Team tayo. Sabi niyo nga kapatid na ako, di ba? Ano, iiwan niyo ako? Wag naman, te. Sama mo ako. Ayoko na rin dito. Te, pag sinama mo ako, magpapabait ako. Tutulong ako sa pagtatrabaho. Yung paghihimatakaw ko, babawasan ko na. Ate, sige na. Sama mo na ako. Sama mo na lang ako. Wala naman gusto sa akin dito Di na maampon. Ate Sari. Oo na, isasama na kita. Basta wag kang magulo ha, at wag ka rin maingay. Mamaya marinig tayo, mahuli pa ako. Opo na. Hindi na nga. Sige na, te. Tingnan mo na. Yung address ni Mrs. Fuentes. Tapos punta na tayo kay Rayray. May pagkadakilang tsismoso rin kasi si Enteng, kaya pagsinghap ko ay dali-dali siyang sumilip sa folder. Nang hindi niya maintindihan kung anong dahilan nung naging reaksyon ko, ay sunod-sunod niya akong kinalabit. Bakit? Ano meron? Ano, walang address? O baka nandyan, pero sobrang layo? 3. Tatlo yung ano? Yung address nila? Wow! Totoo palang mayaman sila. Hindi kaya kapatid sila ng may-ari ng buong Pilipinas? Hindi yun, hindi address, kundi mga bata. May nauna na silang inampun dito. 2 bata. Si Rayray, pangatlo na siya. Pero sabi ni Mother Enteng, tara na. Sasama ka sa akin, di ba? Gusto mo sumama? Alis na tayo. Kailangan na natin makatakas at si Rayray. Kailangan na natin siya mabawi sa mga huklubang yun. Oh, kala ko hindi ka magnanakaw kay Mother.
Cash box niya yan ah. Bakit dala mo? Kailangan natin ng perang panimula. Tsaka deserve niyang manakawan, no? May tinatago pala siyang ganitong kalokohan at kasinungalingan eh. Siguro naman, mas mapapatawad ako ni Lord at mas maiintindihan niyang nagawa ko kaysa sa kasalanan at pinagagawa ni Mother, di ba? Ay, huwag ka na nga sumagot. Halika na. Ang mga gamit ko, natin, di ba tayo magdadala? Hindi na. Tsaka na natin problemahin ang mga yan. Ang importante sa ngayon, ay makaalis muna tayo rito. Walang guard ang ampunan at nasa opisina lang din naman ni Mother yung susi, kaya walang kahirap-hirap kaming nakaalis. Paglabas, agad kaming pumara ng taxi. Lampas 10,000 ang nakuha ko sa cash box ni Mother, pero yung 3,000 ron binayad ko sa taxi. Kahit 2 oras ang layo ng bahay ni na Mrs. Fuentes, alam kong tinaga pa rin kami ng driver. Pero dahil ayokong magkasira-sira ang plano ko ngayong gabi, ay hindi na ako nakipagtalo at nagbayad na lang. Karmahin sana yung driver na yun. Ang mahal ng singil niya ah. Sa laki nun, parang Noche Buena nila. Pati pamasko niya, sa mga inaanak niya. Parang sinagot na natin yan ah. Te, yan na ba yun? Yung bahay nung umampon kay Rayray? Ang laki! Parang supermarket sa laki. Pag dyan tinira, lahat ng bata sa ampunan, siguradong marami pang space. Pwede tayo tumambling-tumbling lahat. Ay, paano pala natin malalaman kung nasan si Rayray? Ang daming bintana. San dyan ang kwarto niya? Te, mag-aakyat bahay ba tayo? Di kaya tayo maging kriminal pag ginawa natin yun? Shh! Ang daldal. Napakadaldal. Hindi ako makapag-isip eh. Pagtahimik ni Enteng, nag-focus ang tingin ko sa mga Christmas lights at mamahaling parol na nakasabit sa paligid ng bahay ni na Mrs. Fuentes. Pagbaling ko kay Enteng, parehong namimilog ang mata namin. Akala ko pareho kami ng naisip, pero hindi pala. Te, gaano ka ka-sure na si Ray ang harap sa atin? Tsaka anong oras na ba? Diba, lampas 12 na? May namamas ka ba ng ganitong oras? Mamaya, imbis na si Ray, guard pa yung humarap sa atin. Sa laki ng bahay nito, imposible na wala silang guard. Opo, saglit lang po ako. Itatapon ko lang po tong basura sa trash area. Babalik din po ako agad. Hindi po ako tatakas. Si Rayray! Naks, ang swerte natin! Narinig mo ba yung sinabi niya? Medyo hindi na ate. Ano kasi, nagugutom na talaga ako. At dahil sa gutom ko, di na ako makafocus. Rayray! Bit-bit ang itim na trash bag na halos singlaki niya ay kinusot-kusot ni Rayray ang mata niya gamit ang isa niyang kamay. Nang mapagtanto niyang totoong nasa harap niya kami at hindi gawa-gawa ng isip niya, ay dali-dali niya kaming tinakbo ni Enteng. Ate, nahanap niyo ako. Paano niyo ako nahanap? Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Akala ko... Ano nangyari? Ba't ganyan itsura mo? Oo nga, ba't mukha kang si Princess Sarah? Inapay ka ba ni Miss Minchin? Tsaka ni Lavinia? Katulong ka ba? Di ka prinsesa? Ate, ilayo niyo na ako dito. Ayoko na. Tara na. Alerto akong napatingin sa gate ng malaking bahay matapos kong marinig ang boses ng babaeng sigurado akong hindi si Mrs. Fuentes. Ayan, dyan, sa truck. Dyan sa truck na yan sa loob. Dyan tayo magtago. Hindi na ako nagtanong. Binuksan ko na yung likod ng truck na hindi pa naman nakakandado at pumwesto kami sa likod ng naglalakihang box para hindi kami makita sakaling i-check din ni na Mrs. Fuentes ang truck kung saan kami nagtago sakaling mapagtanto nilang natakasan sila ni Rayray. Sorry, gutom lang. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Pag nakalabas na tayo rito, kakain tayo na masarap. Magsiselebrate tayo. Talaga ate, promise yan ha? Anong masarap ba? Ay, pwede mag-request? Gusto ko sana, pritong liempo yung sa akin. Tapos sausawan ko, sukang manghang. Sarap! Oo,
oo. Pag nakaalis na tayo sa subdivision na to, pag malayo na tayo, hahanap tayo ng kainan na merong liempo na gusto mo. Ikaw ba, Ray? Anong gusto mo kainin? Ayos na ako sa kahit na ano, te. Ang importante sa akin, magkasama na tayo. Ikaw naman, sabihin mo na kasi. Anong gusto mo? Para naman, di ako mukhang matakaw. Sinangag, kanin, tuyo, tapos itlog na maalat. Yun gusto ko. Teka lang, Ray. Nagtatapon ka ng basura kanina, di ba? Bakit? Ba't ikaw ang gumagawa nun? Hindi ka naman katulong dun, di ba? Ano ba talaga nangyari? Ate, hindi naman nila ako inampon para maging anak eh. Inampon nila ako para i-check kung magiging kamatch ko yung totoong anak nila. Kamatch? Kamatch saan? Bone marrow? Basta, yung ganun. Hindi ko rin naiintindihan kung ano yun. Pero pag nag-match daw ako sa totoo nilang anak, dodonate ko raw yung bone marrow ko sa totoong anak nila para daw hindi mamatay yun. Nanginginig na napakapit sa akin si Rayray matapos naming marinig ang galit na sina Mrs. Fuentes. Alam na nilang nawawala si Rayray. Pinapahanap nila ang kapatid ko sa buong subdivision. Ayaw naming isugal na marinig kami ng mga naghahanap sa loob ng truck, kaya tahimik at pikit mata kaming tatlo na nagdasal na sana matapos na ang lahat ng ito. Pare-parehas kaming walang tulog, kaya pagkaraan ng ilang minutong sapilitan at walang inikang pagkakapikit, ay tuluyan na nga kaming dinapuan ng antok. Ray, Ate Sari! Ray, ate! Ha? Bakit? Yung truck! Binubuksan yung truck! Huli na ba tayo? Babawiin nila si Ray? Hindi. Nagising ako kanina, umaandar na tong truck eh. Ilang beses na akong nagising, tas kayo ni ate tulog. Ilang oras na tayo dito. Wala na tayo sa subdivision, nakalayo na tayo. Pagbukas ng truck, dali-dali ko silang hinila papunta sa likod ko. Hindi sina Mrs. Fuentes ang bumungad sa amin, kundi yung driver at pahinante ng truck. Sinita nila kami. Nagalit sila at nagtanong kung ano raw ang ginagawa namin sa loob. Nung nakumpirma nilang walang nawawala at wala kaming ninakaw, hinayaan na nila kaming umalis. Ti, ano sabi? Nasaan daw tayo? Rizal? Rizal Park? Parang hindi to yung Rizal na alam ko. Nasaan si Jose Rizal? Wala naman. Tapos yung mga flag, wala rin. Tsaka anong nangyari? Ilang buwan lang tayo di nakapunta rito. Biglang naging liblib na tapos... Rizal na probinsya, Teng. Hindi Rizal Park. Kaya pala mukhang probinsya. Kasi, probinsya pala talaga to. Ate, nagugutom na ako. May pera ka ba? Pambili ng pagkain dyan? Ate, di lang siya. Ako rin. Ayan, te. Karinderya yan, diba? Tara, dyan na lang. Kahit wala na yung mga gusto namin kainin ni Enteng, okay lang. Makakain lang tayo. Di ba, Teng? Sinigang na buto-buto at maanghang na laing ang in-order namin sa karinderya ng matanda. Habang kumakain at nagpapadagdag ng kanin at ulam, napansin ko na panay ang tingin sa amin ng tindera at hindi na ako nakatiis. Huwag po kayong mag-alala, may pambayad po ko sa lahat ng in-order namin. Hindi po namin kayo guguyoin. Teka po, mag-aabot na ako para mapayapa po kayo. Ate, bakit? Ano yun? Anong hinahanap mo? Yung perang kinuha namin ni Enteng kay Mother. Uy, anong namin? Ikaw lang, te. Ikaw lang kumuha nun. Nawawala yung pera. Nahulog yata dun sa truck yung pera eh. Nawawala yung pera natin. Enteng, yung pera natin. Hala, paano yan? Paano to kinain natin? Paano tayo? Ikaw kasi. Di ka na kayo nagsahin. Sabi ko na sa'yo. Pag sa mali galing ang pera, binabawi rin yon. Di ka nahihinig eh. Ano ba yan, te? Bilis ang karma mo ah. Paano na yan? Paano na tayo? Busog na ba kayo? Opo,
busog na. Sa dami ng kinain ko, parang sasabog na ang tiyan ko eh. Maliksi kayong dalawa, di ba? Mabilis kayong tumakbo. Mag-i-eat and run tayo, ate. Lakas mo pa! Mag-i-eat and run tayo, ate. Napasapo ako sa aking noo at mariing napapikit. Pag-angat ko ng ulo ay nakangiti kong nilapitan ang matandang kanina pa pala kami pinagmamasdan. Manang? Sige na. Iwan nyo na lang ang pinagkainan nyo at magpasalamat na lang kayo. Okay na yon. Manang, may pera naman po talaga kami. Promise, may pera talaga ako pambayad. Kung meron, nasaan? Nahulog po kasi dun sa may sinakyan namin eh. Nahulog? Di ganun pa rin yon. Wala ka pa rin pambayad. Hindi ko naman po alam na nawala yung pera. Nahulog ko po. Akala ko po talaga meron. Promise, hindi po to modus. Hindi kami nagmamodus. Oo na, naniniwala na ako. Uso pa po ba yung pinaghuhugas ng plato pag walang maipambayad sa mga kinain? Pwede bang yun na lang po yung gawin ko? Magdi-dishwasher na lang po ako sa inyo ngayong araw. Magaling po ako maghugas. Malinis. Sisiguraduhin ko po na maski isang sebo, wala kang makikita. Hindi na nga sabi. Ako na, kaya ko na. Sigurado po kayo ah. Hindi na umimik yung matanda. Sa takot na biglang magbago ang isip niya at pilitin pa akong magbayad, dali-dali ko nang pinatayo si Rayray at Enteng. Hindi ka na pinagbayad, te? Ang bait naman niya. Oo, hindi na. Buti na lang talaga. Bakit kaya? Dahil ba matanda na siya? At kailangan niya ng maraming good deeds para makapunta sa langit? Hoy, baka naman hindi. Baka mas mapagbigay lang siya at mas matulungin. Kasi nga, magpapasko. Ay, ate, paano tayo? Kung pare-parehas tayong walang pera, saan tayo pupulutin? Sa kalsada ulit? Sa kalsada tayo magpapasko? Alam ko na! Ang galing ko! Ang talino ko talaga! Kalokohan na naman yan, no? Anong kalokohan na naman yung nasa isip mo, ha, Enteng? Kalokohan ka dyan. Di pakinggan mo yung idea ko Ikaw rin, Ate Sari. Pakinggan mo ako, di ba? Ilang araw na lang, Pasko na. Oo, tapos? Di ba lahat ng tao, madaming pera pag malapit na yung Pasko? Tapos, mas generous sila, lalo na sa mukhang kawawa. Sa kagaya natin, paano kung mamasko tayo? Lahat ng mga bahay dito, libutin natin, mangharoling tayo. Oo nga, no? Ang galing! Ate, pwede yung naisip ni Enteng, di ba? Yun na lang. Ganun na lang gawin natin, ate. Ay, baka barya-barya lang makuha natin. Di pa yan sasapat, ate. Tingin mo, magkano kaya yung kailangan natin? Magkano yung gold natin may ipon bago matapos yung Pasko? Kahit magkano pa yan, wag nang mag-goal-goal. Basta pag-igihan na lang natin. Sana makapamasko tayo sa mayaman, no? May mayaman kaya dito? Yung magbibigay sa atin ng $1 million? Malamang wala. Pero libre lang mangarap eh. Kaya mangarap na tayo, baka meron. Hindi kagandahan ng boses naming tatlo, pero hindi rin naman ganun kasama. Para may dagdag aliw sa mga taong pamamaskuhan namin at pagkakarolingan, gumawa kami ng tamborin na gawa sa pinitpit na tansan ng soft drinks. Pagkagat ng gabi ay isa-isa na naming pinuntahan lahat ng bahay na nakita naming pwedeng pamaskuhan. Maraming nagbigay ng pamasko at meron din namang humindi. Nung masakit na ang mga lalamunan namin at parang mawawalan na kami ng boses, nagdesisyon kami ni Rayray na tumigil na at magpahinga na muna. Astig! Bakit? Bakit? Tapos ka na ba magbilang? Nakamagkano tayo? 200? Higher! 500? OA naman sa hayan. Baba mo naman ng konti. Ang dami-dami kasing arte. Pahula-hula pa. Di no lang sabihin ko magkano talaga. Kayo ng ate mo, magkapatid nga kayo.
High blood kayo parehas eh. 318. Yun ang nakuha natin sa caroling. Pag-abot sa akin ni Enteng ng pera, agad ko yung hinati. Binigyan ko sila ng tig 100, pero agad nila yung binalik sa akin. Ayaw nyo? Hindi ah. Gusto po namin. Sino po ayaw ng pera? Pero sa'yo na lang po. Ikaw na humawak te. Pero, wag mo na wawala ah. Pag nawala mo pa ulit, baka umiyak na ako. Sakto pagyakap ko sa kanila, narinig ko ang pagkalam ng sikmura nila. Sa dami ng bahay na nilibot namin, yung karinderya ng matandang kinainan namin nung tanghali ang nag-iisang karinderyang napansin ko. Kahit parang ayoko nang bumalik doon, gawa ng pagkapahiya kanina, ay wala akong mapagpipilian kundi ang hilahin ulit sila Ray-Ray sa karinderya ni Manang Noela. Wala, patawad. Hindi ako nagdiriwang ng Pasko eh. Hindi nagdidiwang ng Pasko? Pero may parol? Ray-Ray, Ano yon? kakain po kami. Hindi po kami mamamasko sa inyo kundi kakain. May natira pa po ba dun sa mga panindan ninyo? Kahit konting kanin at sabaw lang po. Kahit pang kanila na lang para dito po sa dalawang bata. Huwag po kayo mag-alala. Sure na may pambayad na ako ngayon. Sinipat ni Manang Noela yung bariyang dali-dali kong binunot sa bulsa ko. Pagkatapos niya yung makita, lumakad na siya sa may pinto at binalikan na lang kami ng tingin nung matanto niyang hindi kami sumunod. Nasa loob na yung tira sa tinda ko ngayong araw. Kung gusto nyo kumain, sumunod kayo. Kung ayaw nyo naman pumasok sa bahay ng di nyo kakilala, pwede bahala kayo. Walang pagdadalawang isip na sumunod si Enteng kay Manang Noela. Sa kalagitnaan ng pag-aalangan ko ay hinawakan ni Ray-Ray ang kamay ko at hinila na rin ako papasok sa bahay ng matandang estranghera. Maupo at maghintay muna kayo riyan. Iinitin ko lang yung pagkain. Iinitin niyo pa po? Oh, kahit wag na po, hindi na po kailangan. Ayos lang sa amin kumain ng malamig na pagkain eh. Tsaka masarap po yung luto niyo. Kahit hindi na po yun mainit, sigurado masarap pa rin. Hindi ko ugaling magpakain ng pagkain di mainit. Tulungan ko na po kayo. Ay hindi na, diyan ka na lang. Diyan na lang kayo. Isang may kakapalang itim na kurtina ang nakaharang sa pinto papunta sa kusina ni Manang Noela. Pagpasok niya ron, wala na kaming narinig na kahit na ano pa. Pagkaraan ng halos 10 minutong paghihintay, nanlalamig ang palad na hinawakan ni Ray-Ray ang braso ko. Te, tara na. Ha? Akala ko ba nagugutom kayo ni Enteng? Natatakot ako dun kay Manang Noela. Parang ang sungit niya. Para siyang si Mother Superior na merong allergy sa mga tao na hindi perfect. Oo nga te, kahit ako, parang natatakot na ako sa kanya eh. Tara na, dahan-dahan na lang tayo. Labas na tayo. Tapos pag nasa gate na, saka tayo tumakbo. Layo na tayo rito. Sakto, pagtayo naming tatlo ay lumabas na si Manang Noela galing kusina. Bit-bit niya yung umuusok na kaldero na pinaglagyan niya ng sinigang na buto-buto kanina. Kung hindi pa binulong ni Ray-Ray na walang gamit na pot holder si Manang Noela, kahit na ang init-init ng kaldero ay hindi ko pa mapapansin na merong maling nangyayari. Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Parang may nakita kayong di dapat makita. Yung kamay niyo po. Ayos lang po ba yung kamay ninyo? Ba't di magiging okay yung kamay ko? Humawak po kayo sa mainit na kaldero Wala ito. Punong-puno na ng kalyo ang kamay at mga daliri ko eh. Kung saglit ko lang hahawakan ng mga ganito, hindi na ako napapaso. Hindi ko rin kasi makita yung mga basahan ko. Hindi ko alam kung saan ko na naman ba yung nailagay. Ay, sige na. Halina kayo. Kain na. Tahimik kaming nagkatingi ng tatlo. Gawa ng hiya pagkat nag-effort si Manang Noela na ipaghanda kami ng makakain, ay napilitan kaming umupo sa hapag niyang saktong 4 na tao lang ang kasya. Kain lang na kain. Manang, wag niyo pong sinasabihan ng ganyan si Enteng. Baka ubusin niya talaga tong kanin at ulam. Ayos lang, walang problema. Pagtapos nito at gutom pa rin ang mga bata. Kung gutom pa kayo, pwedeng-pwede ako magluto. Teka,
Dadagdagan ko yung nasa mangkok. Pagbukas niya ng kaldero, napatingin ako ron. Ba't nangungunot na naman ang noo mo dyan? May nalasaan ka bang kakaiba? O hindi mo gusto yung timpla ng luto ko? Hindi po, hindi yun. Nagtataka lang ako. Nung kumain kasi kami kanina, parang ganyan din karami yung sinigang sa kaldero eh. Tapos ilang oras na rin nung umalis kami, 'di ba? Bakit po hindi nabawasan? Wala po bang bumili? Hindi ba trip ng mga taga rito yung luto ninyo? Yung mga taga rito masisipag din kasi magluto ng pagkain nila. Madalas kong customer yung mga gaya nyo. Gaya po namin, mga batang yagit. Batang yagit? Hindi. Mga dayo at bagong saltang ibig ko sabihin. Paano niyo po nalaman na dayo kami at bagong salta? Di ba nga, sabi mo kanina nahulog mo yung pera sa truck na sinakyan nyo? Tapos ayan, ganyan pa rin yung suot na damit ninyo. Kung may bahay kayong tutuluyan dito o may kamag-anak, dapat nakapagpalit na kayo. Mas presko at mas lalong hindi kayo nagpupunta sa akin para makiusap na makikain lalo na't ano po? Suot ang kakaibang kurba sa labi ay paulit-ulit niyang hinalo yung kanin niya sa sabaw ng sinigang. Nang mapansin ni Manang Nuela na nakatingin pa rin ako sa kanya, sinalubong niya ang mga mata ko. Talaga bang gusto mong malaman ng kwento ko? Hindi mo ko huhusgahan pag sinabi ko sa iyong dahilan kung bakit iwas na iwas sa akin yung mga taga rito? Opo, hindi po. Sino ba ako para manghusga? Hindi naman ako Diyos at mas lalong hindi ako perpekto. Mamaya na. Mamaya na lang pagtulog na yung dalawang bata. Ayoko marinig nila yung kwento ko at baka matakot sila sa akin. Matakot sa'yo? May dahilan po ba para matakot kami sa'yo? Ano po ba yun? Yung kwento na yun? Aswang ka ba? Enteng, anong klaseng tanong ba yung tinatanong mo? Bakit? Mali ba yun? Bawal ko ba siyang tanongin nun? Pero, diba, pag matanda na mag-isa na, may puting buhok, tapos iniiwasan ng tao, ang laging dahilan kaya sila iniiwasan kasi aswang sila? Enteng, Po, sorry, hindi ko sinasabi aswang siya. Nagtatanong na ako. Baka yun yung chismis Malas daw ako. Sinumpa. po? Nung kabataan ko, nung ganyan ang edad ko sa'yo, ako ang pinakamaganda sa baryong ito. Lahat ng kalalakihan, ako yung gustong mapangasawa. Sa rami ng lalaking sumubok na sumungkit sa puso ko, si Waldo lang ang nagtagumpay. Napaibig niya ako. Ilang buwan niya akong niligawan. Pagsagot ko sa kanya, niyaya na niya akong magpakasal. Pumayag ako. Nung ganun kabilis, Manang, dali mo naman kausap. Yes girl ka ba? Sa kasal ka ni Yaya, hindi sa palengke. Tinakpan ni Rai ang bibig ni Enteng. Matapos mangako ni Enteng na hindi na siya sasabad sa kwento ni Manang Nuela ay nagpatuloy na ang matanda. Sabi niya, namatay raw si Waldo sa mismong araw ng kasal nila. Ilang taon din bago muling umibig si Manang Nuela pero sa tuwing pakakasalan niya na yung mga naging kasintahan niya ay bigla na lang silang namamatay o hindi kaya'y naglalahong parang bula. Simula noon, nagkaroon na raw ng sangkaterbang hindi magagandang chismis tungkol sa kanya. Kawawa naman pala si Manang Nuela, no? Namatayan siya, tapos nawawalan pa siya ng mga mahal sa buhay. Inaaway pa siya ng mga taga dito. Ang bait niya pa naman. Pinatuloy niya nga tayo kahit hindi naman niya tayo kilala. Nung nalaman niya na wala tayong mapupuntuhan tsaka matutulugan. Ganun talaga. Ganun talaga? Oo, ganun talaga mga tao Pag may nangyaring hindi nila maipaliwanag, ginagawa na lang nilang katatakutan. Mas madali kasing protektahan ang sarili mo pag may kinatatakutan ka. Parang ganun. Basta, matulog ka na nga dyan. Tumabi ka na dyan kay Enteng. Tingnan mo siya, tulog na. Ikaw, te, hindi ka pa ba matutulog? Matutulog na rin. Kung matutulog ka na din, ba't tatayo ka pa? Humiga ka na, te.
Parang ako, tsaka si Enteng. Hinayaan ko si Rayray na magtanong ng magtanong. Habang naghahanap ako ng bagay na pwede kong iharang sa pinto ay pinanonood niya naman ako. Maingat kong inangat yung narang upuan ng study table na gawa rin ng parehong kahoy. Pagkakalso ko nun sa pinto, saka ako bumalik sa tabi ng kapatid ko. Ate, bakit? Hinaan mo lang, baka marinig tayo ni Manang. Te, ba't mo nilagyan ng ganun yung pinto? Para saan yun? Dagdag proteksyon. Para kung sakaling maisipan ni Manang na pasukin tayo dito, hindi na tayo basta-bastang mapapasok. Ha? Wala ka bang tiwala kay Manang, ate? Hindi naman sa walang tiwala. Ano lang, nag-iingat lang ako at bagong kakilala pa lang natin siya eh. Ray, walang-wala lang talaga tayo. Pero kung may pagpipilian ako, hindi naman ako papayag na tumuloy tayo at magpalipas sa bahay ng estranghero eh. Lalo na matapos nung nangyari sa'yo. Sina Mrs. Fuentes ang patunay na hindi porke nagpakita ng maganda, dapat ng pagkatiwalaan. Okay, ate. Kami rin ni Enteng. Mag-iingat din kami para hindi mo kailangang mag-alala sa amin sa lahat ng oras. Ako mismo yung nagsalin ng tubig sa basong dinala ko sa kwartong pinagamit sa amin ni Manang Nuela. Kaya kampante akong inumin at ubusin yon ng isang inuman. Ilang minuto matapos kong laklakin yon, parang nanuyo ang lalamunan ko. May kung anong tumibok sa ulo ko at sabay na paglala ng hilong nararamdaman ko ay tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Pagmulat ng mata ko, yung nipang bubong ng bahay ang sumalubong sa akin. Paghawak ko sa ulo kong kumikirot ay unti-unti ko nang naalala ang lahat. Bumalikwas ako ng bangon nang hindi ko makapasi Rayray sa tabi ko. Pagtingin ko sa kabilang dako ng kama kung saan mas unang nakatulog si Enteng, hindi ko rin siya nakita. Ray? Ray? Enteng? Nasaan na ba kayo? Saan kayo pumunta? Ray? Dali-dali akong lumabas ng kwarto at kakatok na sana sa kwarto ni Manang Nuela nang sumagi sa isip kong malaki ang tsansang siya ang nasa likod ng pagkawala ng dalawang bata. Pabalang kong binuksan yung kwarto niya. Natigilan ako't lalo pang napuno ng takot nang makita ko ang dalawang naglalakihang freezer sa loob. Nakahawak sa dibdib at pilit nilalabanan ng takot na nilakad ko yung freezer. Pagbukas ko sa takip, bumaliktad at parang may kumayod sa sikmura ko nang makita ko ang chop-chop at iba't ibang parte ng katawan ng tao sa loob. Gusto ko mang bigilang sumuka para hindi ako makagawa ng ingay na pwedeng gumambala kay Manang Nuela. Hindi ko magawa. Kahit parang nailabas ko na ang lahat ng nakain ko at hinang-hina na ako at wala nang maisuka, ay patuloy pa rin ng lalamig ang sikmura ko. Natigil lang yon nang marinig ko ang papalapit na yabag ng pamilyar na presensya. Tubig, ha? Gusto mo ba? Kailangan mo ba? Eto. Nasaan sila? Nasaan ang kapatid ko? Si Enteng? Anong ginawa mo sa kanila, ha? Anong ginawa mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila sinaktan. Kung madali kang kausap at makikipagtulungan sa akin, kung ibibigay mo ang gusto ko, hindi nyo kailangang matulad sa mga stock sa freezer ko. Stocks? Stocks sa freezer mo? Mga tao yun, oh. Mga taong pinatay mo. Mga taong niluluto mo at binibentang ulam sa karinderya mong nilalangaw. Sabi ko na nga ba may mali sa'yo na may dahilan kung bakit ka pinangingilagan ng lahat ng mga taga rito. Stocks. Kung makapagsalita ka parang simpleng karne lang yung tinatago mo sa freezer. Hindi rin naman ako mali, hindi ba? Karne lang naman ang mga taong yun. Karneng sarap na sarap kayong kainin. Gusto mo bang malaman kung anong parte ng taong ginamit ko sa sinigang na buto-butong gustong-gusto nyo? Ribs. Ribs ng tao na ilang oras kong pinakuluan. Akala ko dati, karne ng baka ang pinakamasarap na karne, hindi pala. Laman pala ng tao ang pinakamalasa sa lahat. Naalala ko na ng mga oras na yon napatanong ako sa sarili ko. Talaga bang aswang si Manang Nuela o tinakasan lang siya ng bait?
na baka imbis aswang, cannibal siya at naging hudyat ng pagiging cannibal niya ay sakit sa utak. Habang nag-iisip ako ng sunod na gagawin, kung paano ko siya matatakasan o kung saan ko pwedeng hanapin si Rayray, ay nginitian niya ako. Tumingin siya sa freezer sa likuran ko. Sa pag-aakalang nandoon na rin si Rayray at nakatay na rin na hindi ko lang napansin ay pagapang akong bumalik doon. Pagbukas sa freezer, isa-isa kong tinapon ang iba't ibang parte ng taong tinago niya ron. Saglit akong nabunutan ng tinik nang wala akong nakitang katawan ng bata o maski isang palatandaan na napatay at nakarni na niya si Rayray at Enteng. Ito yung pinakapaborito ko pag ginagawa ko to eh. Yung makita ang desperasyon ninyo. Yung hindi nyo nga sinasabi. Yung hindi naman lumalabas sa bibig nyo. Pero naririnig ko pa rin na hindi kayo maganda o gaga sa pagdarasal na sana iligtas kayo ng Diyos o kahit na sino. Alam mo kung bakit? Itanong mo sa akin kung bakit. Nasaan sila? Nasaan yung mga bata? Parang awa mo na. Hayaan mo na kami. Ayan o, ang dami mo pang stocks. Ang dami pa nito. Hindi mo pa kami kailangan. Hayaan mo na lang kami o. Paalisin mo na lang kami. Pag pinatakas mo kami, hindi kami magsasalita. Hindi kami magkukwento. Hindi na kami babalik dito. Ayoko. Ba't ako magpapakita ng kabutihan sa inyo? Wala ngang nagpakita ng kabutihan sa aming mag-iina noon. Dahil sa sumpa-sumpa na yan. Sa malas-malas na yan. Lahat sila natakot sa akin. Walang tumulong. Walang nagbigay ng trabaho. Sobra-sobra kaming ginutom ng baryong ito. Hanggang sa ang pwede ko nalang pagpilian eh. Hindi ka aswang. Hindi ka talaga aswang. Wala kang lahing aswang. Pero kumain ka pa rin ng tao. Kinain mo yung mga anak mo. Hindi ko pinatay ang anak ko. Ba't ko gagawin yon? Laman at dugo ko ang batang yon. Nagkasakit siya. Nagkasakit siya ng malubha. Nag-agaw buhay. Nakita nilang kailangan ko ng tulong nila, pero wala pa rin tumulong. Namatay yung bata. Namatay siya. Pero maski paglibing sa kanya, hindi nila ako tinulungan. Ayaw naman nila akong tulungan kaya Kinain mo na lang yung bangkay niya. At tingin mo walang mali sa ginawa mo? Na normal yun? akala ko ba ang sabi mo? Ang sabi mo hindi mo ako huhusgahan pag nalaman mo ang kwento ko. Sinungaling ka. Sinungaling. Sobrang sinungaling. Nasa kwartong yan po yung ebidensya na aswang si Manang Noela na kumakain siya ng tao. Na yung mga niluluto niya po sa karinderya, gawa sa karne ng tao yun. Rayray, sino kausap niya? Paano siya nakatakas? Paano siya nakawala? Hindi ko pala nasabi sa'yo na magaling na Girl Scout ang kapatid ko. Siya at si Enteng. Marami silang alam. Matalino at madiskarte silang mga bata. Hindi sila mga walang kalaban-laban gaya ng akala mo. Tarantang lumayo si Manang Noela sa pinto. Umatras siya nang umatras hanggang sa bumangga siya sa dingding ng kwarto. Takot at paulit-ulit siyang umiling. Nagdaop ang mata namin. Saglit akong nakaramdam ng awa nung makita ko ang takot sa mata niya, pero nang maalala ko ang karumal-dumal na pinaggagawa niya, nawala rin agad ang awang yon. Hindi! Ayoko! Hindi ako makapapayag na yung mga taong siyang dahilan kung ba't ako naging ganito ang siyang papatay sa akin. Hindi! Hindi ako magpapatalo sa inyo! Hindi ako magpapapatay sa inyo! Kahit hirap na hirap ay pinilit na binuksan ni Manang Noela ang saradong bintana ng kwartong ilang taon na yatang hindi nasisikatan ng araw. Nang magawa niya yon, agad siyang umakyat doon. Sinubukan siyang pigilan ng mga taong dumating para tulungan ako't iligtas, pero hindi siya nagpaawat. Buong tapang siyang tumayo sa bintana at malapad pang binuka ang braso niya bago siya nagpatihulog. Wala sa sariling tinakbo ko ang dating kinapupwestuhan niya. Nabali ang binti ni Manang Noela pero buhay pa siya. Mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita kong humihinga pa siya at tumatawa na para bang may ipinanalo siya na kung ano.
Sumilip na rin yung iba. Narinig ko silang nagsisihan kung bakit daw ba kasi hindi pa agad na-report si Manang Nuela at bakit wala raw naniwalang matagal nang nasiraan ng bait yung matanda. Ate, Ray! Si Enteng! Nasaan si Enteng? ay, nandun pa sa may mesa. Iniwan ko siya dun eh. Nung nakatakas ako, tsaka nung naalis ko yung tinali sa akin ni Manang Nuela. Tara te, bilis, tulungan natin siya. Pagbalik namin sa hapagkainan, malalim na bumuntong hininga si Enteng. Sinubukan niyang maglumikot sa pagbabakasakaling gaya ni Rayray ay makakalas niya rin ang tali niya. Nung hindi yun lumuwag, pumirmi siya at nagsumamong tumingin sa amin. Safe na tayo, di ba? Nahuli na si Manang. Kung oo, baka pwede na akong pakawalan. Ang hirap kaya dito. Sukat ng katawan ko Gasgas na yung balat ko. Di na ako flawless. Oo na, nagtampo ka na naman agad. Di ba nga, ikaw yung may sabi na unahin kong humingi ng tulong kaysa pakawalan ka? Nang mapansin kong nahihirapan si Rayray na pakawalan si Enteng, lumakad ako sa kusina para kumuha ng gunting o kutsilong pwede kong gamitin pangkalas sa lubid. Napatakip ako sa tenga at agad na napaatras nang sumalubong sa akin ang nakakasulasok na lansa na hindi ko alam kung paanong hindi napansin ng mga kapitbahay ni Manang Nuela. Te, bakit? Huwag mong sabihin na may nangyari na namang kababalagan. Anong meron? Patingin nga. Hindi! Wag na! Diyan ka na. Diyan na kayo. Wag na. Wag niyo nang tingnan at baka habulin pa kayo ng mga makikita niyo hanggang sa panaginip. Ano bang meron dun? Malay ko. Narinig mo ng pinagbabawalan akong umusoso, di ba? Pagbalik ko sa hapagkainan, napakawalan na si Enteng sa tulong ng isang matandang lalaki. Agad ko silang niyakap. Si Enteng ang naunang kumalas. Tinalikuran niya kami ni Rayray. Bago ko matanong kung anong ginagawa niya, nagsimula na siyang sumuka. Teng, ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Gusto mo daling kita sa ospital? Tulong! Tulungan niyo kami! Dalhin niyo po kami sa ospital! Ate, hindi. Anong ospital? Okay lang ako. Walang masakit sa akin. Sinadya ko to. Sumuka ako kasi nakakadiri Kumain tayo ng karne ng tao. Ray, ikaw din. Ate Sari, ikaw din. Sumuka ka rin. Isuka na yung sinigang. Tapos na ako. Kanina ko pa nasuka lahat ng kinain ko. We, ang daya. Ako na lang pala hindi pa sumusuka. Teka nga, papasukain ko rin sarili ko. Sa kapitbahay ni Manang Nuela na ako nang hingi ng tubig para kina Rayray at Enteng. Bago ko yun ibigay sa kanila ay tinikman ko muna yon at nung wala akong nalasahang kakaiba ay saka ko lang yun tuluyang inabot sa kanila. Ano, okay na ba kayo? Parang di pa rin eh. Parang nasa dila ko pa yung lasa. Nasa isip ko pa rin. Andito pa rin yung kumain tayo ng tao. Ate, magiging aswang ba tayo? Kasi nakakain tayo ng tao? Hindi. Tingin ko naman hindi. Te, sigurado ka ba? Kung magiging aswang tayo dahil kumain tayo ng tao, pwede bang manananggal ako? Parang astig eh. Makakagala ako kahit saan. Kasi may pakpak ako. Puro kakalokohan eh. Tsaka, hindi ka pwedeng maging manananggal. Babae lang yung ganun, di ba? Tapos, burara ka pa. Tsaka, makakalimutin. Mamaya, maiwan mo yung lower body mo sa kung saan. Tapos, hindi mo na maalala. Hindi mo na mahanap bago sumikat yung araw. Pag nangyari yun, edi, dead ka na. Tama na nga ang aswang-aswang na yan. Ayoko na makarinig ng kahit na ano tungkol sa aswang Sakto sa pagtahimik ni na Enteng at Rayray dumating ang pulis mobile.
Sa takot na baka mamukhaan kami, sakaling kumalat na sa iba't ibang istasyon ng report na final ni na Mrs. Fuentes tungkol sa pagkawala ni Rayray, humalo kaming tatlo sa bulto ng tao at nanatiling nakayuko hanggang sa makalabas kami ng bahay. Ate, paano na tayo ngayon? Saan na tayo pupunta? Wala pa rin tayong pera, di ba? Sino nagsabi sa yung wala? Meron? San galing? Saan mahuwa? Nagnakaw ko na naman? Kanino, te? Sino? Sino pa? Di si Manang Noela. Isipin na lang natin nakabayaran niya to sa ginawa niya sa ating kanina. Magkano nakuha mo? Hindi ko pa alam. Basta punong-puno ng pera tong sling bag na to. Makakaupa na tayo ng bahay. O di kaya maliit na kwarto. Tapos magtatayo tayo ng tindahan o pwesto sa palengke. Yun ang bubuhay sa atin. 50,000 po ang kabuang halagang nakulimbat ko kay Manang Noela, Miss Anne. Ginamit ko ang perang yon para magtago sa probinsya na hanggang ngayon tinitirhan pa rin namin ni Narayray. Sa probinsya namin na hindi ko na po pangangalanan ay totoong kumuha ako ng pwesto sa palengke at nagtinda ng isda. Ang pag-iisda po ang naging pangtustos ko para mapaaral si Rayray at Enteng na ngayon ay mga professional na po at may magandang trabaho sa Manila. Sa tuwing na ikukwento ko sa ibang tao ang naging karanasan namin kay Manang Noela, ang una nilang tanong sa akin kung aswang daw ba si Manang Noela o tao lang na nawiling kumain ng tao. Ang totoo po niyan, hindi ko rin talaga alam. Ang alam ko lang ay wala pa rin siyang pinagkaiba sa aswang na alam kong hanggang ngayon kinatatakutan pa rin ng nakararami. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na! Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.